ating oras, ang ating time, talent, and treasures, maging yung opportunities, relationships natin. Itong mga bagay na ito ay binigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay ma-increase niya kapag tayo ay napagkatiwalaan doon sa ipinagkatiwala niya sa atin. Ang purpose ng pagkakatiwala ng Panginoon ay upang tayo ay ma-increase. Hindi upang tayo ay higpitan, kundi ang kanyang pag-aari ay ipinagkatiwala sa atin upang tayo ay higit na mapagkatiwalaan niya ng malalaking bagay sa hinaharap. Nais kong umpisahan ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito sa pamagitan ng isang kwento. Merong isang mayamang negosyante, ang ipinagkatiwala niya ang kanyang kumpanya sa isang tagapamahala bago siya maglakbay sa isang malayong lupain. Binigyan niya ng ang tagapamahala ng ganap na kapangyarihan o kapamahalaan or authority ng kanyang yaman, tauhan, at binigyan niya rin ng karapatang magpasya kasama ng isang malinaw na tagubilin. Sabi niya doon sa kanyang katiwala, patakbuhin mo ang negosyong ito ayon sa aking vision at sa mga principles at mga values na inilatag ko. Babalik ako upang pag-usapan natin at rerepasohin natin ang lahat pagbalik ko. Sa simula, naging matapat ang tagapamahala. Pinahalagahan niya ang vision at mga prinsipyo na itinatag ng may-ari. Maganda ang pakikitungo sa mga empleyado at matalinong ginagamit ang resources ng kumpanya para sa ikauunlad ng negosyo. Umunlad nga ang negosyo at nakinabang ang tagapamahala, naging maginhawa ang kanyang pamumuhay, tumanggap ng respeto sa mga empleyado at naging maimpluwensya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting parang lumalayo itong tagapamahala. Nagdidrift siya doon sa mission at values na inilatag ng may-ari. Nalimutan niya ang mga bilin ng may-ari at pinalitan ito ng sarili niyang kagustuhan. Binago niya ang vision ng kumpanya, inuuna ang pansariling pakinabang higit sa paglilingkod. Nagsimula siyang magsalita na parang siya na ang may-ari ng kumpanya. Hanggang isang karaniwang umaga, biglang bumalik ang may-ari nang walang pasabi. Pumasok sa kanyang opisina, umupo sa kanyang upuan, at humingi ng buong ulat. Nataranta ang tagapamahala. Wala siyang mailatag na report. Wala siyang may paliwanag at wala siyang naging depensa. Nag-iba ang takbo ng kumpanya, nabaluktot ang layunin ng kumpanya at nasira ang tiwala. Ipinaalala ng may-ari sa tagapamahala, sabi niya, hindi ikaw ang may-ari, ikaw ay tagapamahala. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, hindi para angkinin, kundi upang pamahalaan. Ang mensahe na aking nais na i-share sa bawat isa sa atin sa umagang ito ay pinamagatan nating stewards, not owners. Or katiwala, hindi may-ari. At yun yung nais kong i-share at sa tulong at biyaya ng Panginoon, may paunawa sa atin na anuman ang ating tinataglay sa buhay na ito sa ngayon, maaring ito ay bagong konsepto sa inyo, ang i-share ko sa inyo. Pero nais kong ipakita sa umagang ito na ang lahat ng ating tinataglay na nasa ating kamay, maging kasama na ang ating buhay, lahat ng ito ay hindi natin pagmamay-ari, kundi tayo ay binigyan lamang ng authority or kapamahalaan sa anumang bagay na tinatangkilik natin. Stewards, not owners. Tatanungin ko, maaaring siguro this is too early for a question, pero tatanungin ko ang bawat isa sa atin, sa anumang tinatangkilik mo sa ngayon, anuman, pananalapi, trabaho, relasyon, halimbawa sa pamilya, sa mga anak, negosyo,
or maging ang buhay mo? Ano sa tingin mo ikaw? Ikaw ba ay may-ari? O ikaw ay tagapamahala lamang? So yun yung nais kong i-present sa atin. Stewards, not owners. Una na, ano yung steward? Para maunawaan natin. Stewardship refers to the divine responsibility entrusted to humanity or to man, to manage everything God has placed under our care. It's not just about money, rather it's about our time, talents, relationships, maging yung ating mga spiritual gifts, and opportunities. Yung opportunities, i-define natin mamaya-mayang konti, and even our life. So ulitin ko, stewardship ay yung divine responsibility na what's the next word? Entrusted. Yung word na entrusted, pinagkatiwala. So ang pamamahala ay nagmula sa Diyos na pagbibigay ng responsibility o pagtitiwala sa atin na i-manage ang pag-aari ng Diyos na inilagay sa ating mga kamay. Kaya na itatanong ko kanina, ano ang nasa kamay mo? At kung ano man ang meron ka sa ngayon, pananalapi, yung iyong oras, yung iyong tinatawag na talents, mga talento. Kasi tayo ay may kanya-kanyang mga talents na pinagkaloob ang Panginoon na nagkakaiba-iba. Pero meron tayong mga espesyal na kakayanan na natatangi para sa atin. Resources, opportunities, relationship. Sa lahat ng ito, ano ang tingin natin sa ating sarili? Ulit, tayo ba ang tingin natin, ako ang may-ari ng buhay ko? Or ako ay katiwala lamang? Again, babasahin ko yung, ito yung ating pinaka-teksto at dito natin hahanguin yung 5 puntos lang na i-share natin sa Matthew chapter 25, 14 up to 30. At siguro dito ko na lang babasahin, if you would allow me, babasahin ko na lang dito sa ating exciting na version na ito. Actually, hindi ko pa alam kung ano yung mga words na mababasa natin, okay? Pero tingnan natin para merong thrill. Matthew chapter 25, verses 14 to 30. So, mahaba-haba itong basahan. Matthew chapter 25, 14 hanggang 30. Katulad ng kwentong ito, ang kaharian ng langit. May taong aalis para pumunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang mga tauhan niya at pinagkatiwala niya ang property niya sa kanila. Binigyan niya ang bawat isa depende sa kakayanan nila. Nagbigay siya sa isa ng 5,000 gold coins, 2,000 naman sa isa, at 1,000 sa isa pa. Tapos, umalis na siya. Kumilos agad yung tauhan na nakatanggap ng 5,000 coins. At ininvest niya yon, kumita siya ng 5,000 pa. Tulad ng nauna, kumita din ng 2,000 pa ang tauhan na tumanggap ng 2,000 coins. 18. Pero yung tauhan na nakatanggap ng 1,000, naghukay sa lupa at ibinaon ang pera ng amo niya. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo at pinag-report ang mga tauhan. Lumapit yung tauhan na nakatanggap ng 5,000 coins at sinabi, "Boss, ito po yung 5,000 coins na iniwan nyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 na kinita nito." Ang sabi ng amo, 21, "Magaling, mabuti ka at maaasahan," sabi ng amo. "Dahil naging tapat ka sa maliit, ipapamanage ko sa iyo ang mas malaking halaga. Halika at mag-celebrate tayo." Tapos, lumapit naman ang tauhan, yung tauhan na tumanggap ng 2,000 coins. Sabi niya, "Boss, ito po yung 2,000 pa na iniwan nyo sa akin at ito naman po ang 2,000 na kinita nito.
magaling, mabuti ka at maaasahan, sabi ng amo. Dahil maaasahan ka sa maliit na halaga, ipapamanage ko sa iyo ang mas malaking halaga. Tara, mag-celebrate tayo. Tapos, lumapit naman ang tauhan na nakatanggap ng 1,000 coins. Boss, alam ko po na mahigpit kayo at namimitas kayo ng mga bungang hindi ninyo naman tinanim. At ina-harvest ninyo ang hindi ninyo hinasik. Natakot po ako, kaya binaon ko na lang po ang pera ninyo sa lupa. Ito na po ang 1,000 coins nyo. Verse 26, masama at tamad na tauhan, sabi ng amo. Alam mo naman pala na pumipitas ako ng mga hindi ko tinanim at nag-harvest ako ng hindi ko hinasik. Dapat diniposit mo na lang yung pera ko sa bangko. Kumita pa sana at makukuha ko lahat ng iyon na may interest pa. Ngayon, kunin niyo ang pera sa kanya at ibigay doon sa may 10,000 coins dahil ang meron ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, pero yung wala, kukunin kahit ang konting meron siya. Itapon niyo ang walang kwentang tauhan na yan sa kadiliman, hahagulgol siya doon at manginginig sa sobrang hirap. Ang talinghagang ito ay nagpapatungkol sa isang may-ari na nagkatiwala ng kanyang kayamanan doon sa mga kanyang alipin. At makikita natin na ito ay nagsasalamin sa ating mga buhay. At makikita natin, isi-share ko sa inyo mula sa mga talatang ito ating binasa, 5 biblical principles on stewardship. At dalangin ko na makita natin ang mga principles na ito at masalamin natin, makita natin kung sino tayo sa paningin ng Diyos at sa kanyang perspektibo sa kanyang kaharian. Makita natin. At hindi natin makita ang buhay ayon lamang sa perspektibo natin. Kasi sinong nakakaalam na kung tayo ang tatanungin natin, halimbawa patungkol sa perspective natin sa buhay, perspective sa mundong ginagalawan natin, at perspective patungkol sa Diyos, maaaring mali tayo ng pananaw kung kumpara doon sa perspektibo ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang nais nating makita, ano ang perspective ng Diyos. Kaya titignan natin, biblical principles on stewardship. Principle number 1 again, God owns everything and we are only stewards. Everything we have, lahat ng pagmamay-ari natin o tinatangkilik rather, everything we have, our time, talents, treasures, and opportunities, even our breath, belongs to God. We are not owners, but we are stewards. Think about it. Kahit na ang ating buhay, ang ating hininga, alam po ba natin na kaya malimit siguro naririnig ninyo that God is our Creator. Amen? Subalit hindi lamang siya Creator, but God is our Redeemer. Siya din yung nag-redeem sa atin. And God, He is also our Sustainer. So siya din ang Diyos na nagsusustain sa atin, na hindi tayo mabubuhay kung hindi dahil sa Diyos. Kasi hindi nagmula sa iyo ang hininga mo. Meron kayong mga nababalitaan sa kapanahunan natin sa ngayon. I don't know kung nakakabalita kayo. Pero ito ang mga nagiging dahilan kung bakit merong kakayanan at lakas ng loob ang tao. Nakitilin ang kanyang sariling buhay kasi akala niya sarili niya. Pero kapag nakita natin na kahit ang buhay mo ay hindi mo pag-aari, ito ay pagkatiwala sa iyo. Kaya ang pagkitil ng buhay ay isang kasalanan. At hindi mo pagmamayari. You don't decide what to do with your life. We are stewards, not owners. Pag sinabi po nating opportunities, yung opportunities are divine assignments, entrusted or entrustments, they're invitations and privileges to participate in God's work on the earth. So pag sinabi nating opportunity, ito ay mga assignment na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, halimbawa sa church or entrustments.
Halimbawa, naglilingkod tayo sa church. Itong paglilingkod natin sa church ay pagtitiwala ng Panginoon sa atin sa mga maliliit na bagay upang tayo ay mapagkatiwalaan sa malalaking bagay. Actually, itong entrustments na ito, pagkatiwala ng Panginoon, makikita natin mamaya na itong mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang ating oras, ang ating time, talent, and treasures, maging yung opportunities, relationships natin, itong mga bagay na ito ay binigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay ma-increase niya kapag tayo ay napagkatiwalaan doon sa ipinagkatiwala niya sa atin. Ang purpose ng pagkakatiwala ng Panginoon ay upang tayo ay ma-increase. Hindi upang tayo ay higpitan at hindi upang tayo ay sabihin ng Panginoon na ako lang ang may-ari, stewards lang kayo. Right? Kundi ang kanyang pag-aari ay ipinagkatiwala sa atin upang tayo ay higit na mapagkatiwalaan niya ng malalaking bagay sa hinaharap. Pangalawang principle, stewardship demands accountability. So kung tayo ay steward, ito yung pangalawang katotohanan na dapat nating makita, that stewardship demands accountability. Yung ating pagiging katiwala ay nagdidemand ito na tayo ay magiging accountable. Sa verse 19 ng Matthew 25, makikita natin, after a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. So siya ay lumayo, umalis, pero siya ay muling babalik. Itong talinghagang ito ay patungkol sa buhay ng bawat isa sa atin. Na tayo dapat makita natin na tayo ay hindi nagmamay-ari ng lahat ng kung ano man ang ating tinatangkilik. Merong totoong may-ari, sino? Ang Diyos. At darating ang panahon sa buhay natin, whether you believe it or not, na si Jesus ay babalik. At ang lahat ng kung ano ang ipinagkatiwala niya sa atin, ipagsusulit natin. So, titingnan natin mamaya. Kasi yung word na pagsusulit, parang matatakot kayo. Pero hindi siya actually nakakatakot na pagsusulit. Makikita natin. Accountability is inevitable. So, ibig sabihin, dahilan sa tayo ay katiwala, darating at darating ang panahon na tayo ay tatayo ng harapan sa ating may-ari na nagkatiwala sa atin. Isa siyang sobering na reality sa buhay. Pero isang katotohanan na dapat na mag-grasp na bawat isa sa atin, na dito na lamang tayo magtuon muna sa buhay mo. Ang buhay ng tao, dahilan sa ito ay, sabi nga sa kanta, hiram lamang, ipinahiram. At itong ipinahiram na buhay na ito, darating at darating ang panahon na ikaw ay haharap doon sa nagpahiram. Hindi siya maiiwasan. Accountability yung oras ng pag-a-account ay inevitable. Sabihin nga po natin yung word na yon, yung sa huli. Inevitable. Para ginagamit yan siya, death is inevitable. Ang kamatayan ay hindi mo siya mapipigilan. Darating at darating sa lahat ng tao. Ang accountability din ay darating sa buhay ng bawat isang tao. Iyon yung mali sa kaisipan ng marami. Kasi kaya nila ipinamumuhay ang buhay nila kasi akala nila pag-aari nila. Pero ang problema, at the end of your life, ikaw ay haharap, whether you like it or not, makakaharap mo yung nagbigay sa iyo ng buhay at tatanungin kung anong ginawa mo. This truth invites us to live intentionally and prayerfully. Na dapat sa buhay natin, makita natin, malaman natin kung ano ang purpose ni Lord sa buhay mo. Basahin natin na sabay-sabay. Ready, read. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. So, ibig sabihin, katulad yan siya ng sinasabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse number 19, na pababa 16,
doon na sinasabing, maliligtas din tayo, subalit para lamang tayong dumaan sa apoy. So ligtas ka pero wala kang reward. Naligtas ka pero hindi para ka lang dumaan sa lumagpas ka lang doon sa kaparusahan ng apoy pero hindi ka tumanggap ng reward. Ang purpose ng buhay ay hindi upang i-build natin ang sarili nating kingdom. Everything that we have in this life is only or are only entrustments. Katiwala. Lord, salamat Panginoon sa mga bagay na ibinigay mo sa buhay ko. And by the grace of God, may I be found faithful, Lord. Sapagkat kung ako ay naging matapat, Panginoon, I know that I will receive a reward. Number 3, stewardship requires faithfulness. Ang stewardship, nagre-require siya na tayo ay maging faithful. Matthew chapter 25, verse number 16. But he who had received 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. So ang ginawa niya nung tumanggap siya, hindi niya ito ikinubli. Sapagkat kilala niya ang kanyang master. Nag-produce pa ito. Kasi yun yung intensyon ng buhay. Nabanggit ko na ito minsan na ang buhay natin ay parang mga binhi na itinatanim. Na dapat ang binhing ito, pagka tinanim natin, tayo ay nagbubunga dito. Ang binhi ng buhay natin ay hindi kinakain. Kung ang buhay mo, halimbawa, ay isang binhi, ano na ang ginawa mo? Tinanim mo ba? O kinain mo ang binhing ito? 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. It requires in stewards that one may be found faithful. Stewardship involves growth, not just preservation. Ang steward, yung pinagkatiwala sa atin, nag-i-involve ito na hindi mo lang ipipreserve ang buhay mo. Hindi mo lang sasabihin, Lord, nandito pa naman ako. Right? Ang tanong, nagpo-produce ba ito? Whether in ministry, relationship, or resources, we're called to invest and multiply for kingdom impact. So dapat ang buhay natin mayroong kinalaman sa kaharian ng langit. Stewardship is a test of responsibility. So tandaan natin, stewardship, kaya tayo binigyan ng pagtitiwala ng Panginoon, it is a test of eternal responsibility. Pinagkatiwala lang sa atin ang buhay na ito na payak, limitadong buhay, finite na buhay dito sa mundong ito. Bakit ka pinagkatiwalaan? Upang ikaw ay mapagkatiwalaan ng mga bagay na eternal. Ang buhay na ito dito sa mundong ito, hindi siya eternal, temporal. Pero kaya meron tayo nito, sa buhay na ito, meron tayong temporal para tayo ay mapagkatiwalaan ng mga bagay na eternal. Stewardship is a test of faithfulness. Why is it a test? Because stewardship will reveal your priorities. Ang stewardship mo, ang paghawak mo sa pagkakatiwala sa iyo, kung anong pinagkatiwala sa iyo, i-reveal nito ang iyong priority. I-reveal din ito, halimbawa binigyan ka, pinagkatiwalaan ka, i-reveal nito ang number 1 priority mo, i-reveal nito ang number 2 kung paano mo ito pangangasiwaan. So i-reveal ng stewardship ang faithfulness mo. Kapag pinagkatiwalaan ka ng isang bagay, dalawang i-reveal niyan, mapagkakatiwalaan ka ba o hindi. Stewardship is a test. It is a test of faithfulness. Stewardship is a test of our heart posture. So iti-test ng stewardship ang postura mo. Kung sino ang mahalaga sa iyo. Kung ang nagkatiwala ay pinapahalagahan mo, pahalagahan mo ang mahalaga sa kanya. Amen. Pero kung ang pinagkatiwalaan ka, mas mahalaga sa iyo ang sarili mo, i-reveal din yan na mas mahalaga sa iyo, katulad ng kwento. Right? Na narinig natin. Pinagkatiwala yung kumpanya. Pero ultimately, lumaon ng lumaon, na-reveal yung heart niya. Na hindi pala talaga mas mahalaga ang kumpanya sa kanya. Mahalaga yung sarili niya. Alam niyo sa buhay, pagbago ang isang bagay, matapat ka. Pagkatiwalaan mo, halimbawa sa ministry, halimbawa dito, bagong attend ka. Tapos pinagkatiwalaan ka sa worship team, bago pa lang, magaling ka. Napagkakatiwalaan ka. Pero paglaon ng panahon, ang tanong, hindi ka ba magbabago? Yun yung i-reveal sa'yo
ng stewardship. Last point, faithful stewards leads to greater responsibility and joy. Ganun lang yung gustong gawin ng Panginoon, kaya binigyan tayo ng responsibility. Kasi faithful stewards leads to greater responsibility and joy. Iba, pag ikaw ay napagkatiwalaan, ibibigay sa'yo ng Panginoon ng masigit. Bibigyan ka. Yan yung karakter ng ating Diyos. Wala nang higit pa sa joy na masasabihan ka ng master mo na pinaglilingkuran mo ng buong puso at mahalaga sa iyo ang kalooban, wala nang mas hahalaga pa at mas magaganda pa sa maririnig mo na well done, good and faithful servants. Topic number 5, unfaithfulness and neglect leads to loss. Markahan ninyo ito mga kapatid. Kapag kayo ay hindi na pagkatiwalaan sa pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, mawawalaan nyo yan. Mark my word. Ang lahat ng hindi na pagkakatiwalaan, kahit saan yan, kahit saan ninyo yan tingnan. Kapag hindi ka na pagkatiwalaan sa pinagkatiwala sa iyo, mawawala mo yan. Sabihin mo halimbawa na, hindi mawawala sa akin, pastor, akin yan eh. Hintay ka lang. Amen. Nariyan pa po ba kayo? Yes. Ngayon, maaaring nagtatanong kayo, di ba Lord, di ba Pastor? Akala ko ba the gift and the callings of God are irrevocable? The gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi yan binabawi ni Lord. Pero ang posisyon mo, ang entrustment mo, yan yung tanong sa'yo. Amen. Ang pinagkatiwala sa'yo, hindi kaya bawiin sa'yo? Yung kaloob ni Lord sa'yo, nandiyan dyan pa. The gift and the callings of God are irrevocable. Amen. Pero, yung ipinagkatiwala sa'yo, kukunin yan. Ibibigay yan doon sa napagkakatiwalaan.